Hi Hi guys! guys! Welcome back to our channel. And for today's vlog is regarding ito doon sa video namin ni Mr. na part 1, yung question that we never asked before. Binigyan namin kayo ng chance na magtanong sa amin ni Mr. Diba? So, meron kaming selected na 5 question na pinili. And yun yung topic natin ngayon para sagutin ito. And this is your chance na and our chance also na masagot namin ito. Okay, first question. Galing kay Ma'am Shirley. Okay, sabi niya, legal wife po ba kayo? I mean, kasi we are following your channel and I learned a lot sa mga videos mo. Nakaka-inspire din naman. Pero my question is, bakit di po kayo magkasama? Ano po ang sitwasyon nyo? LDR forever? Sabi sa Bible, ang mag-asawa po dapat di magkakahiwalay. Dapat magkasama yan. Tama naman yun, no? Tama naman yun. Kaya lang, do the honor, babe. Gusto mo bang sagutin to? Sagutin muna natin yung una. Legal wife. Oo, legal. Diba? Legal wife. Si Mr. yung pasagutin natin, no? Legal wife daw ba ako? Kasi syempre, tanong niya sa akin yun. Yes po, legal wife ko po siya. At legal husband din niya po ako. Ayan kung kami, married kami. Ay, eto pala yung wedding ring ko na isama ko dito sa kabila. Ayan. Sa engagement ring ko, hindi ko suot. So yes, we are legally married. Kaya lang talaga, dun sa second question niya na, ano yan, LDR forever? Oo, hindi naman po. Hindi kami LDR forever. Ay, kahit sinong couple, ayaw ng ganon na magkahiwalay kayo. But may mga circumstances po kasi talaga na kailangan namin matapos nung magjowa pa kami, umpisa na yon. So tinatapos namin ngayon, siguro mga 2 to 3 years more, no? Yeah, mga ganon. Magiging ano din yan. Hindi nyo na kami makikitang maghihiwalay. So may mga inaayos-ayos lang po kaming mga bagay. And syempre, may mga responsibility siya dito. Ako naman, napakalaki ng responsibility ko sa Philippines. So, mga ganun lang. Para kaming, para kaming mga OFW. Hindi naman, 3 months naman tayo. 3 months sa bagay. 3 months ang namin. Lagi kami nagkakahiwalay ng 3 months. Kasi 3 months ako dito sa Europe. 3 months din ako sa Philippines. Back and forth. Because hindi lang naman po kasi ako asawa. Ako din ay isang nanay. Kaya na marami pong asikasuhin sa Pilipinas. Na ako lang ang gumagawa nandun sa Pilipinas. Kaya, kailangan natin umuwi. So, I hope nasagot namin, Mama, no? Then, second question is, pero thank you, Mama, sa concern mo. Thank you. Hindi kami kabit. We are legally married. Thank you po sa question ni Ma'am Shirley. Next question is, good day po, Ma'am Che. Ask ko lang po, nagbe-VCS din ba kayo ni Mr. pag LDR? Okay lang kung hindi nyo sagutin. Salamat po. Well, sige, sagutin natin to. VCS stands for video call sex. Oo naman. Naman. Siyempre, part ng relationship yun Malayo na nga kayo Lalo na kay Mr. Alam niyo naman sa mga lalaki, talaga niya. One of the important things sa kanila. Okay? So, bilang isang asawa, kailangan na ipoprovide ko yun in my own way. Pero, ingat po kasi network, hindi siya secured. So, dapat wag tayo magpapakita dun sa mga nasa LDR din, sa mga wife, girlfriend, wag magpakita ng mga sensitive part ng katawan. Hayaan nyo na yung mga mister nyong magpakita. Mag-imagine. Sexy lang. Sexy angle. Mukha lang pakita niya. Tapos mag-moan lang kayo doon. Sexy angle, sexy side, sexy back, mga ganon. Pero wag na wag sa frontal. Diba? Lalo na sa mga magjowa pa lang kasi mamaya mag-away kayo. Mauwi kay Sir Tulfo. Diba? So mahirap na. Pero kailan si Mr. Yes, alipin ko yan pagdating sa ganyan. Pagdating kong tuwad with matching latigo. Ala, sige, mag-exhibitionist kasi yan si Mr. Kaya kaya masunurin. So, turn on siya doon kapag ako ang nagmamanipulate o nagdodominante sa kanya. Diba? So, yes, ginagawa po namin yon. And next question. But again, hindi po para sa lahat, wag gagawin kapag bago lang kayo sa relasyon at hindi kayo sigurado. Oo.
hindi Sa kayo kapartner sigurado nyo. sa kapartner nyo. Mahirap na nasa huli ang pagsisisi. So, wag pong gagawin yung mga frontal, yun. So, mag-ingat. Saka walang recording, syempre. Walang recording, yun. Kasi iba yun eh. Re-record nyo eh, andyan naman na, ba't i-record pa? Diba? So, mag-ingat, babae ka man or lalaki. Mag-ingat. Next question is, God bless po. New fan nyo po ako at curious po ako sa love story nyo. Well, nasagot na natin siya no, many times na sa ibang mga before. vlog namin. Oo, love story namin, well, masaya kasi hanggang ngayon masaya. Pero hindi naman perfect po. Nagkakilala kami ni Mr. Through common friends. Through common friends. May friend siya at may friend ako na magkaibigan. Then, the rest is history. Doon na nag-start. So, ayun, nakaabot na kami sa ganito. But of course, LDR kami nag-start. Hanggang ngayon, nag-LDR pa rin kami. So, I think LDR, hindi naman para kasi sa lahat. Pang malakasan lang yan. Kaya maraming hindi nakaka-survive talaga sa LDR. Kailangan marami kang wala kang trust issue. Wala kang trust issue. Marunong Tapos, ka magtiwala sa partner mo. yes, correct. Wala kang inhibitions. Mga ganon. So, lang, lagi nyo lang patibayin yung relasyon nyo pag nasa LDR kayo. Huwag mag-overthink, yung mga ganyan. Kasi pareho dapat kayong secure. Yan kasi minsan yung pumapatay. But yes, curious ka. Thank you sa sa tanong mo, no. Well, marami na kaming video nagawang ganito eh. So yun, love story namin. Gagawa namin guys ng video na separate yan. Love story lang namin. Paano nag-start? Paano yung mga struggles? First meeting. Paano kami nag-struggle? Paano kami nakarating dito? Ano yung mga pinagdaanan namin? So gagawa namin yan ng sariling video namin na exclusive lang sa love story namin. So, abangan nyo yan. Para mas makuhaan nyo, hopefully, ng aral. Oo. So, next question is, I am sad to hear. Sabi naman ni Sir Carlos. Bakit, sir? When your hobby asks kung saan mo gustong tumira. So, yung sagot mo ay hindi ako conforme. Sorry naman po Nakakalungkot pero dahil okay lang si mister mo, ay ganun talaga. May GF ako dyan sa Pilipinas. Tinanong ko siya noon kung gusto niyang sumama sa akin dito sa Amerika. Ang sagot niya ay oo. Maganda ang work niya sa Manila. Dapat wala secret files natin to. Maganda ang work niya sa Manila. Malaki ang kita pero pag ayaw niya sumama sa akin ay ibibreak ko siya. Sad naman. Mahirap mag-isa sa buhay. Mahirap magkalayo. Please do not deprive your husband. Oh, thank you sir. Pero hindi ko naman dinideprive. Hindi naman ako nadideprive. Oo, walang ganun sa amin. Hindi sa amin, hindi kami maraming wala kaming issue sa relationship namin. Wala rin kaming drama na, wala ka ng time sa amin kasi. Saka yung point na kung saan kami masaya, oo. Sa kami masaya kami kung saan kami magkasama, doon kami masaya. Oo. So, ganun lang. Walang nadideprive sa amin. Kasi, from the very beginning, alam na namin na ganito yung papasukin namin. Very supportive si Mister sa mga goals and plans ko. And I do the same way sa kanya. So, from the very start, ganun na arrangement namin. Alam namin kung hanggang kailan to. So, like what I said kanina, siguro mga 3 years more pa, then, makikita nyo, mag-iiba naman ang lahat. Kaya lang may mga tinatapos kasi kaming mga proyekto na kailangan talaga ako yung mag-ayos mismo at siya rin yung tumutok dito. So, may mga ganung bagay po talaga. Kailangan isupport natin yung mga partner natin dun sa mga goal na gusto talaga nila. Diba? Para mas maging masaya sa huli. Walang pagsisisihan yung both sides na kesyo sinira yung plano. Walang ganun. Wala naman ganun sa atin. Wala kaming ganun. Support each other. Wala pong nadideprive sa amin. But very, thank you sa concern mo. Kasi ang relasyon naman, hindi naman yan kung ano yung makukuha mo eh. Kung ano dapat yung makukontribute mo. Hindi kung ano yung makukuha mo sa relasyon. Pagka si yung girlfriend ko, hindi ko nakuha. Of course, magiging malungkot ang buhay ko. I-break ko siya. So, parang ganun. So, dapat isipin din natin kung ano ba talaga yung mga goal ng Actually, mga partner natin. Si Mrs. talaga ayaw niya sa Norway. Gusto niya sa Philippines talaga. Pero syempre, pupunta siya rito dahil sa akin. Dahil sa kanya. Diba? Siya lang talaga yung dahilan. Bakit ako pumupunta?
hindi po kasi lahat ng babae gusto magpunta ng Amerika or gusto manirahan sa Europe or Amerika. Hindi po lahat ng babae dream country yan. So ako, I really love Philippines, kung saan ako pinanganak at lumaki. Since yung asawa ko is nandito, kailangan kong gampanan yung pagiging asawa sa kanya. So kailangan kong hatiin talaga. Kailangan sa loob ng isang taon, kalahati nun, nandito ako. Kalahati. Nando naman ako sa Philippines. Masarap naman talaga sa Philippines. Masarap Ako kahit naman bihira talaga. ako umuwi sa Philippines pag umuwi ako palagi, syempre at home feel mo yung na Filipino ka, 'di ba? Lahat ng nakapaligid sa pala Pilipino, nagtatagalog, Oo. 'di ba? Kaya Masarap ang buhay sa Pilipinas kasi doon tayo pinanganak doon tayo andun lumaki. yung family natin. Simpleng buhay lang kasi yung gusto namin, sir. Simple lang. Basta yung comfort nandoon, nakatira ka sa bahay na bato, hindi ka na babasa ng ulan, enough na sa amin yun. So yun yung in-workout namin ngayon na para pagdating ng medyo nagkaedad na kami, stable na lahat. Diba? So, kailangan isipin mo din kung ano yung makukontribute ng partner mo sa'yo. Hindi kung ano lang makukuha mo. Ang tawag doon is contribution. Oo. So, dapat may makukontribute ka rin doon sa partner mo. And ganun din yung partner mo sa'yo. Hindi lang kung ano yung makukuha mo. For me, ganun ang definition ng relationship. Contribution. So, eto pa. Last question niya is, pwede po ba magtanong paano kayo nagkakilala ni hubby mo? I'm watching from Riyadh. Oy guys, maraming followers na nasa Riyadh. So, shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo dyan palagi. And laging manalangin. So, nasagot na natin to kanina, no? Paano nagkakilala? Yun nga, common friends. Oo, common friends. Tapos, the rest is history. Abangan nyo guys yung gagawin namin video para sa aming love story. Paano nag-umpisa ang lahat. Paano tayo nag-meet first time? Oo, first time. Saan nagmula? Paano yung unang halik ko? So, yun yung mga ganun story talaga hanggang sa dulot na karating dito. So, abangan niyo yun, guys. So, I think, tapos na, no? 5 question na. So, yun lamang, guys, ang video natin for today. I hope may nakuha kayong konting chismis namin. Alam ko yun yung gusto niyo. Hilig mo sa chismis, ha? So, ingat kayo, guys, palagi. And God bless you all. See you in our next video. Bye! Bye!